Mula sa likod ng manibela, Gusto mo bang bumaba ng kotse na parang isang adulto? O kailangan pakitang ilabas dito sa kotse? sa likod ng rehas. Hindi! Hindi! Hindi ako lalabas. Isang hinihinalang lasing na driver ang tumangging sumama ng tahimik, kaya napilitan ng mga pulis na arestuhin siya habang sumisipa at sumisigaw. Hindi Ako. Meron ka ba nito? alisin mo ang kamay mo sa akin. Tego. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Hindi ka naman malaki at matapang. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Inaresto ba siya o nag-audition sa soccer team? Ayon sa pulisya, sinasabing sinipa niya raw ang isang pulis tumutol sa aresto pero gusto pa ring pauwiin imbes na ikulong. Hindi ako uupo. Hindi. Hindi ako uupo. Hoy, mga hayop kayo. Huwag kang manipa. Kasi kapag sumipa ka, madadagdagan pa ang kaso mo. Hindi. So, paano natin? Nakarating dito. Balikan natin. Oktubre 3, 2025, nasa Rio Rancho, New Mexico tayo. Ladpas alas 8:30 ng gabi nang magsagawa ng traffic stop ang Rio Rancho Police Department. Ayon sa incident report, ang driver ng asun na Honda ay sobrang dikit sa sinusundan niyang sasakyan. Nang makausap ng pulis ang driver, agad nilang inisip na baka may iba pang nangyayari. Ayos ka lang ba? Kaya kita pinahinto, masyado kang dikit sa pamangkin mo na nasa Nissan Leaf. Masyado kang malapit. Kapag may huminto o nangyari, wala kang oras mag-react. Kaya kita pinahinto, okay? Saan ka ba papunta ngayong gabi? Umuwi lang po talaga ako. Saan ka galing? Sa trabaho po? Sa trabaho? Saan? Trabaho po. Uminom ka ba ng alak ngayong gabi? Hindi po. Kung bibigyan kita ng breath test, sige, ipikit mo ang mga mata mo ngayon. Pwede mo bang maging tapat sa akin kung gaano karaming alak ang nainom mo ngayong gabi? Isang inumin lang ang nainom ko. Gaano katagal mula nung uminom ka? Mga 5 o 6 na oras na ang nakalipas. 5 o 6 na oras nang nakalipas. Ilan ang nainom mo? Isang inumin lang. Kamag-anak ko ba ito? Hindi. Pamilya ko sila. Sila. Babalik sila, kaya nagtataka ako. Kimilala ng Rio Rancho Police Department ang driver na si Bianca Lores. Ayon sa ulat, nakita ko ang palatandaan ng pagkalasing tulad ng pamumula at pagluha ng mata, malabong pananalita at amoy alak sa kanyang bibig. Itinanggi ni Bianca ang pag-inom ng alak, pero inamin din niyang uminom ng isang baso 5 hanggang 6 na oras bago ko siya pinatigil. Hindi pa doon nagsimula ang paglala ng sitwasyon. Nang hiningi ng pulis ang lisensya at rehistro niya. Meron ka bang rehistro at insurance para sa sasakyan? Oh, syempre. Maaari ko bang makita yon? Ibig ko sabihin, ayokong parang itinaas ko lang ang mga kamay ko kasi ayokong barilin mo ako. May paiwatig ba akong babariling kita? Sabihin mo. May pinakita ba akong pagiging agresibo sa'yo? May naging agresibo ba sa paraan ng pakikipag-usap ko sa'yo? Anong dahilan para isipin mong babariling kita? Okay? Wala akong dahilan para saktan ka. Gusto ko lang siguraduhin na ayos ka magmaneho. Sige, kunin mo na, gamit mo. Heto, ilawan ko para makita mo. Tuloy ka lang. Kung hindi ka komportable kunin yon, hindi na natin kailangang kunin. Pwede mo na lang ba akong pabayaan? Eh hindi ko magagawa yan dahil sasabihin ko sa'yo kung bakit. Kasama ako sa unit ng DWI. Trabaho ko ang huliin ng mga driver na may kapansanan. Kailangan kong siguraduhin na hindi ka lasing o may kapansanan. Hindi. Sige. Kaya kailangan kong siguraduhin na hindi ka ganun. Sige, anong gusto mo? Hinihintay ko lang dumating ang partner ko dito at saka tayo magsisimula sa mga test. Ayos ba? Sandali lang. Sige, maghihintay tayo dito ng ilang minuto. Yung lalaki nga. Yung lalaki. Paano naman yung taong yon? Paano naman yung lalaking yun? Paano naman yung lalaki yun? Siguro kaibigan nila siya. Hindi ko alam kung sino ang taong yon. Pwede mo ba akong pagbigyan? Pwede mo bang patayin ang sasakyan? Hindi. Bakit hindi? Dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Sige, Ano ang ipapadala ko? Pwede mo bang kunin ang stop sticks mo? Sige. Nauwa mo ba yung akin sa likod ng kotse ko? Ayaw niyang patayin ang makina ng kotse.
hindi ko alam kung paano ito patayin. Talagang hindi ko alam kung paano ito patayin. Kaya. Ibig kong sabihin, alam mo ba kung paano ito patayin? Alam ko ba kung paano... Sige, eto na. Sige. Tutulong ka ba ngayon? Sige, lumabas ka na. Hindi ko alam. Sige, lumabas ka na. Hindi ako lalabas. Ayon sa ulat, nadlagay ng stop sticks ang pulis sa harap ng sasakyan, pero tumanggi pa rin umalis sa manibela si Bianca. Lumabas ka. Nakatinturon ako. Tatanggalin mo na ba ang sinturon mo ngayon? Wala naman akong ginawa. Hindi. Huwag kang alis, kahit ano pa man ha. Tanggalin mo ang iyong seatbelt. Ayos ang ginagawa mo, ma'am. Wala naman akong ginawa. Lumabas ka. Sabi ko, pwede natin gawin to ng madali o mahirap. Lumabas na. Bilisan mo. Sa huli, nailabas ng pulis si Bianca sa sasakyan. Pumayag siyang mag-field sobriety test, pero hindi rin ito natuloy. Tara na. Tara, sa parking lot tayo. Hindi dito mismo. Sige, tara na. Tara na. Tara na. Pwede ka bang lumayo? Hindi ako lalayo. Sige, tapos ka na. Tigil. Ano ba yan? Tapos na tayo. Huwag mo akong hawakan ng ganyan. Hindi pwede. Sige. Hindi talaga pwede. Sige. Ano? Kotse, sinusubukan kong makauwi. Nagmamaneho ng lasing. Bakit mo siya pinapahirapan? Kasi isa siyang tarantado. Wala akong ginawa, kundi maging mabait. Hindi naman ako sumisigaw buong oras na to. Hindi ka naman naging ganon. Bianca, sakay tayo sa kotse ko sa harap. Tara. Sige. Mas madali sana ito. Mas madali to kaysa... Pumunta ka sa likod ng kotse ko. Sige, ilalagay mo ako sa trunk. Sinabi ko bang ilalagay kita sa trunk? Tingnan mo, dito tayo. Tara, dito. O sige. Palagi mo akong nilalagay sa trunk. Tara sa likod ng kotse ko dito. Bilisan mo. Tumigil ka. Tigilan mo na yan. Tara na. Sige. Umupo ka na. Aalisin ko lang ang kaun sa daan mo. Sige, umupo ka na. Pakiusap. Sige. Ingat sa ulo mo pagpasok, ha? Hindi ko alam paano ilagay ang paa ko sa posisyong ganito. Harapin mo ako. Unahin mong ihiga ang puwitan mo, kaya pumunta ka sa likod. Iswing mo ang paa mo papasok. Bianca, may laman ba ang bibig mo? Wala. Salamat! Inaresto si Bianca ng pulis dahil sa pagmamaneho ng lasing at pananakit sa pulis. Ayon sa ulat ng insidente, hiningi ko maglakad siya papuntang Stripes parking lot para sa test, pero ayaw niya sa harap ko. Hiniling ko sa kanya na maglakad, pero tumanggi siya. Tapos hinawakan niya ang aking kanang pulso at braso ng bastos at sinubukang hilahin ako. Kaya si Bianca ay dinala sa istasyon ng pulis at nagbitaw siya ng ilang malulutong na mura habang nasa biyahe. Pero pagdating niya sa istasyon ng pulis, hindi talaga tumigil ang pagsisipa at pagsigaw niya. Hindi ako susuko sa iyo dahil naniniwala ka sa akin. Sige, hindi naman talaga salita yan. Sige. Kaya hindi ka sumusuko. Hindi ko lisensya yon. Ikaw ay... Isang tarantado. Umupo ka. Hindi. Umupo ka, tumigil ka. Hindi, tumigil ka. Hindi, tumigil ka. Hindi. Madadagdagan ka pa ng kaso. Umupo. Hindi. Umupo ka. Hindi. Bakit ayaw mong umupo? Umupo ka na para magawa ko to. Ayokong umupo. Umupo ka. Dahil akala mo. Umupo ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Pero, hindi ko gagawin. Sige, siguro gagawin mo nga. Tigil. Sinipa mo lang ako. Isa na namang kaso yan. Tigil. Hindi. Ginu. Tumigil ka. Tanggalin mo ang posa sa mga kamay ko dahil hindi ko maintindihan. Tumigil ka. Tanggalin mo ang posa sa mga kamay ko. Tanggalin mo na. Tigil. Ikaw, ang pangit mo.
May isa ka pa ba? Kailangan ko pa ng isa ngayon. Siya. Hindi tipigil, baby. Kasi hindi niya maintindihan. Tigil! Nakatali ang mga kamay ko sa likod. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo talaga naiintindihan. Tigil! Ipinatong mo ang iyong mga kamay. Ginawa mo. Tama na. Bianca, pwede ka bang kumalma? Hindi. Sige, Sige, mahal mo ako kung ganon. may dalawa ka pang dagdag na felony. Congrats. Dalawa pang kasong kriminal na kuha mo dahil sinipa mo ako. Hindi. Sige. Sige. Tigilan mo ang pagsipa. Wala naman akong ginagawa. Bago ka lang dito. Tinatry kong ilagay ang sarili ko sa upuang ito. Hindi na tayo upo. Hindi na. Tapos na tayo sa pag-upo ngayon. Tapos na tayo dyan. Tama na. Tinatangkang kong ilagay ang akin sa upuan. Tapusin na natin yan. Tapusin mo muna yan para sa sarili mo. Tapos ako naman mamaya. Sige, tumayo ka na. Tara na. Sige. Ikaw. Tumayo ka. Ilalagay ko na ito. Wala pang 35 minuto si Bianca na nakaposas at ngayon, nararamdaman na niya ang emosyon. Kailangan mo tagalin ang sapatos mo, okay? Hindi. Hindi pwedeng may sintas ng sapatos sa loob ng selda. Walang sintas ng sapatos doon. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sintas ng sapatos yan. Bianca, pwede mo bang barin ang sapatos mo? Hindi. Ma'am, kailangan mong babarin na yan. Hindi. Ikaw ang magtanggal niyan o kami ang magtatanggal? Hindi. Sige, kailangan natin bayaran ang bill dito. Kailangan mong tanggalin ang sapatos mo. Hindi. Kailangan mo talaga tanggalin mo yan. Hindi. Alam mo, Mas magiging madali ito kung makikinig ka lang. Bakit ayaw mo tanggalin ang sapatos mo? kasi komportable ako kapag suot ko sila. Naiintindihan ko yan. Nauunawaan ko yan. Ang problema dyan ay hindi natin matatapos ang kailangan nating gawin kung suot mo pa rin ang sapatos mo. Ibig sabihin, tatayo ka lang dito at maaantala ang pagkakataon mo makauwi agad. Sige, gusto ko talaga. Sabihin mo sa kanya, kaibigan. Sabihin mo sa kanya kung gusto mo bang ikaw ang mag-alis ng mga yan? Anong alin? Hindi, ang ibig ko sabihin, paano ko ba? Paano ko ba? Paano ko ba matatanggal ang sapatos ko kung nakaposas ako? Gamitin mo ang iyong... Gamitin mo ang sako mo ng ganito. Hindi. Hindi ko kaya. Pasensya na. Paano kung kami na lang magtanggal para sa iyo habang nakaupo ka dito? Pwede ba yon? Hindi. Hindi. Gusto mo bang ikaw ang magtanggal ng sarili mong sapatos? Hindi. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Tatanggalin ko ang posas. Para sa'yo kung hindi mo ito tatanggalin. Eto, Muko ka para matanggal natin ang sapatos mo. O sige, tanggalin na ang posas. Yan nga ang sinusubukan namin gawin. O sige, tatanggalin namin. Oo, kasi gusto rin namin tanggalin yan, pero kailangan din namin tanggalin ang sapatos mo. Ayos lang ba? Tanggalin mo ang sapatos mo. Ayos lang ba? Hindi. Kailangan mong kunin ang mga ito. Ayos lang. Hindi ko sasabihin sa'yo na tanggalin yan. Tatanggalin lang namin ang mga ito. Magtiwala ka sa akin, gusto rin namin tanggalin ang posas. Ayos ba? Hindi. Kayo ang may hawak. Kayo ang may hawak, kayo talaga. Huminga ka muna. ayos lang lahat. Sige, huminga ka muna. Siksikan na kayo sa paligid ko at kailangan ko ng... Oo, matatanggal din ang mga yan. Kailangan mo tanggalin ang sapatos mo. Matatanggal din sila. Matatanggal din ang posas. Hindi matatanggal. Kailangan natin gawin yon. Kailangan nating hubarin ang sapatos mo. Okay? Hindi. Sinasabi ko sa'yo. Pwede ka bang umupo sa upuan at maglakad palayo? Hindi ko kaya. Ikaw, kaya mo ba? Pwede mo bang itaas ang paa mo para matanggal ko ang sapatos mo? Hindi. Gusto mo bang ikaw na lang ang magtanggal ng mga ito? Tatanggalin na namin ang mga ito. Patingin nga ng paa mo. Hayaan mo nga ako na ang magtanggal ng mga ito. Tama, gamitin mo ang paa nito. Balik tayo, tatanggalin ang posas at ilalagay ka sa selda. Gusto ko mag-check muna. Pasok tayo sa selda. Hindi. Wala namang pakialam sa akin ang mga lalaking to. Hindi totoo yan. Hindi. Wala namang pakialam sa akin ang mga lalaking to. Gusto naming alisin ang posas, pero para magawa yon, Gawin mo na lang. Sige, tanggalin mo. Dito lang kami. Aalis na. Gusto ko nang umalis ngayon. Hindi kami alis. Kailangan naming manatili. Hindi. Kailangan lang nating bumalik kung saan tayo nagsimula. Tigilan mo na. Hindi. Halika na. Tingnan mo. Gusto ko. Gusto ko.
ang mga bagay na ito. Tatanggalin ko sila. Subukan mo rin. Dito. Hindi dito. Hindi yan 12 hanggang 18 habang. Hindi. Gusto ko lang umalis ang lalaking ito. Tanggalin mo sa braso ko. Ikaw naman ang umatras. Kailangan kong tanggalin ang posas mo. Tara, lumipat tayo dito. Tanggalin mo ito sa akin. Dito tayo sa kaliwa. Dito mismo. Dito mismo. Dito. Tingnan mo, dito tayo. Hindi, dito mismo. Dito mismo. Na yun na. Alisin mo to. Alisin mo to. Kailangan mong alisin yan. Sige. Siyempre. Sige. Timoco Quintas, Mexico, lalaki, Mary John, Lavinciam. Kukunin ko na yun. Maglakad tayo. Dito, halika. Lakad, lakad, lakad. Pumasok ka. Bigyan mo ako ng kaunti. Tulong. Wag! Wag! Tigilan mo. Si Bianca ay may 7 kaso, kasama ang 3 pananakit sa pulis. Pinalalang lasing na pagmamaneho at pabayaang pagmamaneho. Pagmamaneho na masyado malapit at pati na rin ang paglaban sa isang pulis. Hindi pa tapos ang episode. Ayon sa incident report ni Bianca, tinanggihan siyang tanggapin sa Sandoval County Detention Center dahil sa medikal na dahilan. Kaya dinala siya sa Presbyterian Rest Medical Center imbes na doon. Uy mga guys, itong mga pulis na to, inilalagay nila ako dito. At isa akong veterano. Isa akong veterano ng Estados Unidos na naglingkod sa aking bansa. Itong mga to, hindi pa. Wala, ni isa. Mahal ko sila. Sasabihin ko na para kaming lahat sila. Sige. Tama ba? Tama ka. Napakaganda. Salamat. Pinahahalagahan ko yan. Hindi pareho yon. Pareho lang sa bahay. At yun ay dahil hindi sila gumagana. Sige, hindi. Hindi ako uupo. Hindi talaga ako uupo. Grabe, ang kukulit na mga ito. Tigil, wag sumipa. Dadami lang kaso mo pag ginawa mo yan. Hindi. Umalis ka sa ibabaw ko. Alisin mo ako. Manatili ka dyan. Alisin mo ako. Kung tatayo ka ulit, may mangyayari sa'yo. Alisin mo ako, puting ina mo. Tama na. Alisin mo ako. Hindi ka naman malaki at matapang. Hindi naman ako, oo. Kaya alisin mo ako. Pwede mo ba akong tulungan? Kapag sinipa mo siya, tapos ka na. Hindi ko gagawin. Mahal kita, miss. Tama na ang pagsigaw na parang pinaparinggan mo lahat. Pwede mo bang alisin ang mga hayop na to sa akin? Bakit ka nandito? Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Hindi ka pumunta. Lasing siya. Inakusahan niya ng panggagaha sa 2 araw nang nakalipas. DDWI? Hindi. Nandito ako, hindi para sa DDV o DDWI. Sige, anong ginagawa mo bago ka dito dumating? Kakauwi ko lang sa bahay. Sige. May pagkain ka ba para sa hapunan? Wala ka ba inihanda para sa akin? Gusto ko lang makaalis dito. Ang mga ito. Hayaan mo silang umalis. Dinala kita dito. Maari kitang suriin kung gusto mo. Ayokong makasama ang lalaking ito o ang lalaking iyon. Hospital kasi ito, kaya nandito ang kaibigan ko. Sige, kung ganun, iuwi mo na lang ako. Hindi kita pwedeng iuwi. Dinala ka dito. Gusto mo ba magpa-admit o magpatingin? Ayokong magpatingin. May medical bang dahilan kung bakit siya narito? Sabi niya, nagreklamo siya sa nurse na ginahasa siya 2 araw na ang nakalipas. Kaya hindi siya pwedeng tanungin tungkol sa panggagahasa. Tinanggihan siya sa kulungan at binala sa ospital. Gusto ko na lang umuwi. Ayokong nandito ako. Gusto ko lang nasa bahay. Batay sa ulat ng insidente, tumanggi si Bianca makipag-usap sa mga nurse, kaya ibinalik siya sa Sandoval County Detention Center. Sige, humarap ka muna sa amin tapos idikit mo muna ang kuitan mo, okay? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo ba kung anong gusto mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bito, humarap ka sa amin tapos ipasok mo muna ang kuwit mo. Ayan, sige. Sisiguraduhin ko hindi mo babangga ang ulo mo. Hindi ko kaya. Pakiusap, kunin mo. Hindi natin gagawin. Sige. Umupo ka. Pwede mo ba itong kunin? Pakiusap? Ayon sa tala online, pinalaya si Bianca ilang araw matapos makulong. Ayon din sa mga tala ng korte, nakipag-ayos siya sa mga taga-using para sa kasunduan sa pag-amin.
Hindi umamin o itinanggi ni Bianca sa tigisang kasong DUI at paglaban sa isang pulis, kaya hinatulan siya ng probation. Makalipas ang ilang buwan, iniulat na kinasuhan si Bianca ng DWI at pagmamaneho kahit binawi na ang kanyang lisensya. May hearing siya sa Hunyo 23. Salamat sa pagsama sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.